Ano ba itong Maharlika? Kamukha nga ng nasabi ko sa'yo. Pati yung aking kapatid na bunso, hindi makapaniwala. Dahil naman kahit naman sinong tao ang makarinig ng istorya sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin, yung mga luko-luko to, mga siraulo nito. Pero Kuya Mario, nagpa-check ka na ba sa mental? Baka sabihin, siraulo ka rin. Siguro naman, Doc, marami naman mga historians na totoo lang, unwritten. Unwritten. At artifacts, wala tayo. Paano ka napaniwala na may isang Maharlika? Kasi ano ba yung Maharlika muna? Ano yung Maharlika? Siguro, Doc, sa aking pagbabasa. At alam mo, Doc, siguro, alam mo kung gaano karami yung dokumento na iniwanan ng aking ama. Pinagtyagaan kong basahin lahat yun, Doc. At ang lahat ng aking kaalaman ay base sa mga dokumento na nanggaling sa korte na pinagkatiwala sa akin ng aking ama. Noong ko lang nalaman ay naririnig ko nung araw tungkol kay Raha Lapu-Lapu, si Raha Sulaiman. Ngayon, puro monumento na lang ang nakikita natin. Hindi nga natin sila maalala na talaga sila ang ating tunay na ninuno. Yung palang Maharlika ay pinamunuan ni King Luciong Tagyan, ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Sulaiman. Na bago pa dumating ang mga Espanyol, conquistadores dito sa ating bayan, kasama pala ang Guam at Hawaii, at ito ay pinamunuan ni King Luciong Tagyan, ama ni Raha Lapu-Lapu and Raha Sulaiman. So, dun sa usaping yan sa istorya ng Maharlika, yung tinatawag na OCT-01-4, ano ba yun? Actually, yung OCT... Meron pang royal decree na sinasabi. Yeah, yung OCT-01-4 actually, ito ang titulo na nakapangalan sa Tala, Tagyan, Taliano Estate. It was recognized by the conquistadores, the Spaniards, by issuing titulo posesorio, the British by issuing Royal Decree Protocol 01-4, and during the American administration, when Land Registration Act 496 was enacted, the Americans issued a Torrens title. Pero Kuya Mario, sa lahat ng mga sinasabi mo, hindi ito nakasulat sa libro ng kasaysayan eh. Yan nga, Dok, ang isa sa problema. Hindi ko maintindihan kung bakit maaaring ito'y gusto nilang itago habang buhay sapagkat ang apektado nito ay yung namumuno o namuno na ng ating gobyerno. Hanggang ngayon, sa ating history book, nakasulat pa rin that the Philippines was discovered by Magellan. Alam natin lahat na Pilipino na ito'y walang katotohanan. Sino ba nag-discover ng Philippines? Bago sila dumating, andito na ating mga ninuno. Nandito na yung sibilisasyon. Andito na sibilisasyon. Hindi tayo na-discover ng mga Espanyol. Ginamit lang yan para nga doon sa Treaty of Paris na sinasabi na inilagay sa binenta ang ating bayan sa halagang $20 million with $2 million interest. Bakit kaya takot yung mga historian at mga nakaraang gobyerno para mailahad sa kasaysayan ng usapin ng Maharlika? Sa tingin ko, lahat sila apektado na magiging implikasyon kung ang katotohanan. Pero nung panahon ni Marcos, umusbong ang salitang Maharlika. Alam mo, Doc, si former President Ferdinand Marcos was a lawyer Ng Cagayan Taliano. of the royal family. 1949, when the Central Bank of the Philippines was established, it was Marcos who helped the royal family when the gold bullions from the Vatican was brought to our country. Paano mo mapapanindigan yung istorya niyan, Kuya Mario? There are court documents to prove. There is even a writ of special writ of execution regarding the gold bullions withdrawn by the former president when he was still Senate President in conspiracy with the former caretaker.